punong-puno ng emosyon. Hahabagin ka sa tensyon. Dear BJ. BJ. 202.4. Magandang araw mga ka-BJ! Ito ang inyong mga minamahal na DJ, DJ Me! DJ Ness. Panibagong araw, panibagong episode na naman nakapupulutan ng aral, inspirasyon at syempre, puno ng tensyon, di ba partner? Tama ka riyan, partner. Kaya may panibago tayong sender na nagpakita ng matatag at hindi natitinag na pagkatao. Ay nako partner, grabe nga tong sender natin. Grabe, nakapag ako nung nabasa ko ang kanyang story of life. Story of life? Grabe, napakawin Ay niyo, nako partner, sinabi mo pa. So ito nga partner, ano bang story na itong sender natin? Ayan, partner, hindi na natin patatagalin pa. Kaya basahin na natin ang kwento netong ating bida na si Nico na pinamagata. Panalong tinapay. Dear BJ, matagal niyo na po akong tagapakinig at isang pribileyo ang makapagbahagi ng aking sariling kwento. Ako po si Nico, isang kuya na nagnanais maging ate, working student at scholar ng bayan. Kung hindi niyo po na itatanong ay part ako ng LGBTQIA+ community, ngunit hindi po ako tanggap ng aking mga magulang. Hay naku, napagalitan naman ni boss. Yung customer naman kasi paibay pa ng desisyon eh. Nag-stress box ko, kaloka. Sis! Diyan naman, dyan ka pala. Ano? Kamusta? Very hagard ang ating face lock ha. Wait, galit tayo after duty. Naku, ex-operator sis. May meet up kaming jowa at iba ko kilala ko na sila kay Mother Earth. Oh my God. Ano ba yan ha? Respeto sa single tong karap mo, nakaka-Peter. Makatagal na rin kami ba? It's time to shine. Diyan tayo. Napaka-Latina ng mindset na yan. Kaya sa'yo ako eh. Pero, di ba? Sabi mo, yung parents mo, may allergy kami sa mga baby. Ano gagawin mo? Ano Ay, ako nang bahala ko, sis. Mahal ko ang boyfriend. Gagawa ko ng parang para matanggap kami ng pamilya ko. Tsaka, lagi masunubi at mabuting bakla anak naman kayo ako, no? Siguro naman matatanggap. Bakit matawag si Mike? Ay, wait lang, sis. Ang tawag kapatid ko. Oh, hello, be. Kuya, si Papa. Hala, si Papa. Ano nangyari? Kuya, kasi si Papa, inatake na sa puso. Si Mama nakatulala na, nasa ospital daw eh. Sige, hintayin mo ako riyan. Papunta na si Kuya. Kita-text mo sa akin kung saan ang hospital. Sis, mauna na ako. Ha? Ako may emergency lang. Ikaw na bahala sa akin mag-sukay boss, ha? Ingat, O sige, sis. Bye, bye, bye. Kuya, nandito ka na. Kuya, sorry po kuya. Paano nangyari to? Ano sabi ng doktor? Yung magaling na. Ang lakas ng loob mo magpakita dito. Wala na. Huli ka na. Kasalanan mo to eh. Wala na ang tatay niyo. Makagusto ka po. Bata ka. Ano ba kung bakit inatake ang papa mo, ha? Wala ka nang ginuunto mo. Kung sana hindi ka bakla, ha? Hindi mo ginari to eh. Ano po? Ma, ano po ibig niyo sabihin, mama? Ibig ko sabihin, nalaman na nagpapawid kalokohan mo, may boyfriend ka! Ayan! Kita mo? Inatake sa puso! Ano namin nalaman? Ano ko nalaman? Pinaamin namin ito ang magaling mo kapatid! Nakakahiya ka! Ha? Ano sasabihin ng kapitbahay, ha? Na mga lito at tita mo? Na may anak akong bakla! Kaya pala yung sweldo mo, kulang yung binibigay mo sa akin kasi may pinagagastos ang lalaki. Ha? Hindi po ganun. Hindi ganun. Nag-isip po ako para sa bayarin sa school. Para sa graduation ko po. Dadainan ka pa. Graduation? Malayo pa yun. Bakla ka na nga lumalandi ka pa. Pinapayo, may pamilya natin. Ma, hindi po. Bakit ayaw niyo po ba makinig? Kung kulang po na ibibigay ko, dadagdagan ko lang po, ma. Pero ma, huwag naman po ganito. Wala na po si Papa. Ma,
Please. Maliit ako, wala naman po. Hindi ko naman po kasalanan, Mama. Hindi mo kasalanan. Hindi mo naisip na ganito ang kahinat na ng kalokohan mo. Ha? Mama. Patay na ang tatay niya dahil sa'yo! Ha? Hindi ko naman po alam na ganito mag-epekto nito sa inyo, Mama. Ayokong matatatay pa kita sa bahay na. Mama. Kunin mo na lahat ng gamit mo at lumayos ka. Mama. Wala akong anak na bakla, salin ka! Mama. Malis ka na rin dito sa ospital, alas! Mama. Kuya! Kuya! DJ Ness, hinang-hina ako nung araw na yun. Hindi ko alam kung saan ako mas masasaktan. Sa pagkawala ba ni Papa? Sa pagtakwil ni Mama? O sa mga salitang parang kutsilyong bumaon sa puso ko mula sa sarili kong ina? Bakit hindi ako pwedeng buligaya? Ang hangad ko lang ay tanggapin ako, pero parang pasalanan pa ito. Wala akong nagawa kundi sundin si Mama, DJ Ness. Naging pati ako at umalis. Tumuloy sa bahay ng boyfriend ko. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala na akong mapuntahan. Hindi ko na nagawang pumunta sa burol ni Papa DJ Ness. Takot sa muling pagtataboy ng sarili kong ina. Pero kahit durog ako, DJ Ness, hindi ako bumitaw. Bilang nakatatandang kapatid, itinuloy ko pa rin ang pagsusustento kay Micah. At taas nung tinapos ang kolehiyo bilang sumusunod. Sobrang happy na naman talaga sis sa yung graduation picture. Diba? Ako na to eh. Wait, Talaga? pero sino kasama mo sa pag-consisting? Yung boyfriend mo? Pinadala ko lang invitation si Mama. Hindi ko nga alam kung pupunta siya. Hindi. Baka boyfriend ka na magpunta. Ayan, sana naman itanggap ka na ng mama mo. Nagsumikap ka naman. Di mo hiningi sa kanya yung mga sustento ng pag-aaral mo, ha? Eh kung tutusin, responsibilidad niya bilang magulang. Papaaralin ka, anak niya. Pero kita mo naman ikaw, napakasipag mo. Tapos ikaw din nagbibigay ng allowance sa mga kapatid mo. Pero sa huli, pang sarili mong kasiyahan, ayaw pa niya. Kaya simple-simple naman sa nangilin mo. Matanggap ka ng buo, pati yung boyfriend mo. Ay, ewan ko ba na? Ang sakit sa ulo ng problema mo. Talaga. Sa kabila ng pagod, uyak, at lahat ng sakripisyo ng dala ng pagiging isang working student. Sa kabila ng paghusga at hindi pagtanggap, mula sa sariling pamilya, hindi ako sumuko. Hindi ako nagdalhin ng sama ng loob. Sa halip, mas pinili kong magpatawad at magpatuloy. Ang lahat ng hirap at sakit ay ginamit kong puhunan upang patunayan na ang pagiging totoo sa sarili at ang pagiging matatag ay kailanman hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap. Para sa lahat ng tulad ko, tandaan niyo, hindi natin kailangan magpaliwanag para lang tanggapin. Maraming salamat at mabuhay ang pagmamahal at katatagan na walang hangganan. Binabati pa yung lahat sa maligayang pagtatapos sa akin. Tapos na tayo. Congrats, babe. Meron akong surprise para sa'yo. Dito. Mama? Ma! Congratulations, anak ko. Mama, buti ko nakarating kayo. Mama, para po sa inyo to. Nakakatawa rin mo, mama. Oh, pinapay. Sa ating ang buhay kong pagsisisiyan mo sa salita sa puri. Wala kang kasalanan, hindi ka salo. Anak, pasensya na. Ma? Saan na? Siguro may ikap, oo. Naiyak na rin tuloy ako. Hindi na ako natina niya. Ang ganda mo kumanan kay mama. Proud na proud sa yung papa mo, anak. Panagurado yun. Love you, Mama. Love you. Dear BJ, matapos ko pong magtapos, ipinagpatuloy ko ang pagsusustento sa kapatid ko hanggang ngayon. Lalo na't maganda na ang trabaho ko. Nagkabati rin po kami ni Mama. Binatawad ko si Mama sa lahat ng masasakit niyang sinabi. Sino ba naman ako para humindi? Hindi naman po ako Diyos. Masakit, pero sa kabila ng lahat, yun din ang nagpatatag sa akin. Naging bahagi yun ng pagkatao ko at heto na ako ngayon, ang panalong tinapay. Grabe, partner! Ang tatag na itong bida ng si Miko.
ko. Hindi biro yung pinagdaanan niya. Ay, nako partner, sinabi mo pa. Imbis na sumuko, ginawa niyang way yung masasakit na salita ng magulang para magpatuloy. At saka partner, ang bigat nun ha, hindi ka nakapunta sa burol ng tatay mo. Masakit talaga yun, partner. Medyo harsh din kasi ito si nanay. Siguro dahil sa generation nila. Ay, nako, true ka dyan. Akala ko yung sinasabi niya panalong tinapay, gutom yung pamilya niyo Oy, pala. say part. Breadwinner pala ibig sabihin nun. Ay, grabe, ang witty True. partner ha. Kaya ayan, sa mga listeners namin, nawa ay may napulot kayong aral sa kwento na itong bida natin na si Nico. Ang pagiging matatag sa kabila ng lahat. At sa ating mga listeners dyan na nais magbahagi ng kwento, huwag kayong mahiyang mag-message sa amin. Yes. At muli dito nagtatapos ang kwentong ito. Kami ang inyong paboritong DJ, DJ At Mix. DJ Ness, at once again, this is Dear BJ. Ay, may pinulang mo. Thank you, Group Chill. Thank you, ma'am. Thank you po.